Ang 5 TOWA ng Papua New Guinea. Ating pong pag-usapan pagkatapos lamang po ng aking maiksing intro. Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa-kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po tayong coins dito sa ating harapan ngayon, ang 5 TOWA ng bansang Papua New Guinea. Pag-usapan po natin, sa harapang bahagi po ng baryang ito ay makakita tayo ng isang Papua Guinea crest. Ayan po, nasa bandang gitna niya na nakaapak sa isang animo ay instrumento ng musika sa kanilang bansa. Tapos sa ibabaw ay nakapaikot ang nakasulat ay Papua New Guinea. Sa ilalim naman ay ang petsa ng pagkakagawa, 1998. Ang designer po niyan ay si Richard Reininger. Yan po ang gumawa ng design ng barya na yan. Sa reverse na bahagi naman, yan makakita tayo sa bandang gitna ng isang turtle na lumalangoy o pagong na lumalangoy. Sa ibang kataga, kung tawagin nila, pawi ka naman. Yan, lumalangoy. Tapos may denomination sa bandang ibaba, 5T, na ang ibig sabihin ay 5 TOWA. Kung titignan naman natin ang S niya, reeded, ayan po. Ginawa po yung barya na yan sa dalawang pagawaan ng barya. Ang una ay sa Royal Mint, Lantrishan, United Kingdom. Yan po, ang unang pagawaan gumawa niyan. Tapos po, sa Franklin Mint, sa Wawa, Pennsylvania, United States. Nakita niyo yung barya nila. Panay sa ibang bansa pinagagawa. Yan nga pong barya na yan, bagamat imported, ang nag-issue pa rin po niyan ay ang kanilang bansang Papua New Guinea. Ang reyna po ay si Queen Elizabeth II, pagbuhat 1975 hanggang 2022. Ang type po, standard circulation coin. Ang taon ng kanyang pag-iral, simula 1975 hanggang 1999. Ang value, 5 TOWA. Kung ikutumbas natin sa Philippine Peso, ang halaga po ay 69 centavos. Yan po. Yung currency nila, kina, magbuhat ng 1975 hanggang kasalukuyan. Ang komposisyon naman po niyan ay copper-nickel. 75% copper at 25% nickel. Tumitimbang po ng 2.83 grams. Ang diameter po, 19.53 mm. Ang kapal naman, 1.55 mm. Yan. Ang hubog bilog, makikita nyo naman. Medal alignment, ang orientation. At milled ang technique na ginamit. May number po yan na number 3379 at reference number na KM number 3, school number 3 and Y number 3. Kung titignan po natin, yung maliit na barya na yan ay napakaganda ng disenyo. Yan po, pinag-aralan po nilang mabuti yan. Tapos po, i-update price na rin natin. Yan. Yan nga pong barya na yan ay may mga presyo na dito sa Numista. Pagbuhat 1975 hanggang 1999, may presyo na po. Ngunit ang babanggitin ko na lamang po ay yung malapit sa kanya. Yung 1996 ay nagkakahalaga ng yung extra fine o yung very fine ay 19 pesos at yung extra fine 51 pesos. Yung pong 1998 na katulad ng barya natin ay wala pong presyo, hindi pa nila na-identify ang presyo niyan. At yung 1999 naman po,
yung uncirculated. Yan po. Nagkakahalaga ng 62 pesos. Sa liit po nung barya na yan, napakamahal na po pala. Siguro yung 1998, kaya po walang presyo ay mataas ang pagkaka-appraise nila. Kaya hindi pa nilalagay. Kasi po dito sa frequency niya, meron lang po siyang 3% na frequency. Kaya po iniisip ko, baka po mahal yan. Kaya hindi pa po na ilalagay ang kanyang presyo dyan sa yung 1998. Dito naman po sa eBay ay nagkakahalaga ng $0.35. Yung may petsang 1975. 0.35 cents pa lang ibig sabihin. Dito naman po sa Jerome Collection, pag ang petsa ng inyong barya ay 1995, ikakalaga po yan ng 1.99 euro. Tapos po dito sa 1999, sa isang eBay pa, nagkakalaga po ng $10. Talagay ko po yan ay tinatawag na uncirculated. Yan po lamang at wala nang iba. At gaya ng dati, bago ako matapos sa aking content ngayong araw, nais ko po ngayong pasalamatan sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking video. Salamat po ng marami sa inyo. Walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat pagkat nandiyan kayong palagi at nakasubaybay sa aking channel. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.